Si Kai ay isang payat na binatang lalaki, ipinanganak sa isang mundo kung saan, sa isang punto, may mga lahi na tulad ng mga demonyo, diyosa, at mythical beast, at palaging nakikipagdigma sa isa't isa. Sa isa sa mga malubha na digmaang ito, nakilala bilang ang Great War, ang sangkatauhan ay nagwagi dahil sa isang maalamat na bayani na nagngangalang Sid, na tinatakan ang lahat ng iba pang mga lahi sa isang libingan upang hindi nila kailanman pagbantaan ang kapayapaan or pag-iral ng tao. Nagtatrabaho si Kai sa isang ahensya na ang tanging trabaho ay bantayan ang mga libingan na ito. Ngunit, isang araw, nabago siya nang makita niya ang kanyang sarili sa isang mundo kung saan natalo ang sangkatauhan sa Great War dahil hindi pa ipinanganak ang maalamat na bayani, kaya ang mga dragon at demonyo ang namamahala sa mundo ngayon. Bago pa man magbago ang kasaysayan, sineseryoso ni Kai ang kanyang trabaho, at habang ang kanyang mga katrabaho ay nag-aaksaya ng kanilang oras, nakatitig siya sa sagradong libingan kung saan ang lahat ng iba pang lahi ay selyado. Matapos obserbahan ang site, naglakad siya pabalik sa truck kung saan sinabihan siya ng isang binatang lalaki na nagngangalang Ash na mag-relax minsan, dahil ang mga kalaban ay selyado sa loob ng daan-daang taon, at wala kahit isa ang nakatakas sa site. Seryoso pa rin ang hitsura ni Kai at sinabi sa kanya na trabaho nila na tiyaking hinding-hindi mangyayari iyon, dahil maaari itong humantong sa kasawian at pagkawasak sa buong mundo. Isinasaalang-alang pa rin ito ni Ash bilang isang biro, habang ang cute na babae na nagngangalang Sakura ay nagsasabi sa kanya na huwag ibalik ang mga ito sa base. Bumalik sa ahensya, agad na tumungo si Kai sa pagsasanay, habang si Ash ay itinataboy sa isang sulok. Naninindigan si Kai laban sa isang mythical dragon, habang may babala sa speaker, na sinasabing ang paggamit ng mythical beast replicas para sa pagsasanay ay pinahihintulutan lamang para sa mga opisyal na may ranggo. Ganap na hindi ito pinansin ni Kai, at umiwas sa pag-atake ng dragon bago tumakbo sa paligid nito upang mapunta ang isang solidong suntok sa mga binti nito. Sa kasamaang palad, ito ay hindi sapat, at ang dragon ay naghahanda upang tapusin si Kai, na kumuha ng isang defensive na poster, ngunit isinara ni Sakura ang programa, na isinara ang dragon. Sinabi niya sa kanya na magdahan-dahan at huwag lumampas sa pagsasanay, ngunit sinabi sa kanya ni Kai na gusto niyang maging sapat na malakas upang manindagan laban sa mga pinuno ng iba't ibang lahi. Sinabi sa kanya ni Sakura na imposible ito, at sa kabutihang palad, hindi na nila kailangang harapin ang mga ito, salamat sa maalamat na bayani na nagbuklod sa kanila. Pagkatapos ay sinabihan niya silang dalawa na maghanda para sa promotion party ng kaibigan nilang si Jenny. Si Jenny ay 17 taong gulang pa lamang ngunit na-promote na sa ranggo ng isang opisyal sa punong tanggapan, na ginagawa siyang elite sa mga elite. Biglang nakatanggap ng text si Kai mula kay Jenny, na nagsabi sa kanya na magkita silang mag-isa sa susunod na umaga, kaya naisip ni Sakura na sila ay nasa isang relasyon, ngunit itinanggi ito ni Kai. Kinaumagahan, nakipagkita siya sa maganda at may maputing buhok na si Jenny, na tila nalilito nang makita si Kai na nakasuot ng full gear na damit, kahit na day off nila. Sinabi niya na dumating siya dito mula sa pagsasanay, at pareho silang nagtakda para sa isang shopping date. Pagkaraan ng ilang oras na magkasama, naalala ni Kai kung paano siya bumisita sa libingan noong pagkabata, at nagkaroon siya ng pangitain na makakita ng mga halimaw at espada ng maalamat na bayani. Bigla siyang bumalik sa realidad, nagtataka kung bakit niya naalala iyon nang mapansin niyang umiikot ang mundo sa paligid niya. Nag-alala siya at tinawagan si Jenny, na tila hindi napapansin ang anumang mali nang biglang may isang boses na nag-anunsyo na ang timeline ay na-overwrite. Sa susunod na sandali, natagpuan ni Kai ang kanyang sarili sa parehong lugar ngunit sa isang ganap na nawasak na lungsod. Tumingin siya sa paligid, lubos na nalilito, tanging ang kasawian at pagkawasak ang nakikita ng kanyang mga mata. Bigla siyang nakarinig ng ingay, at lumingon siya para makita ang isang higanteng halimaw na umuusbong mula sa likod ng isang gusali. Hindi makapaniwala si Kai sa kanyang mga mata, habang nasasaksihan niya ang isang malaking itim na demonyo na agad na lumikha ng dalawang magic circle na nag-shoot sa kanya ng isang grupo ng mga Imperial Spear. Mabilis na nag-react si Kai, salamat sa kanyang pagsasanay, at umiwas sa pag-atake, ngunit nasira ang kanyang briefcase, na inihayag ang kanyang sandata. Ang demonyo ay agad na naghahanda ng panibagong pag-atake, ngunit si Kai ay tumalon sa kanyang mga paa at agad na tumakbo patungo sa kanyang sandata, mabilis na nilagyan ito ng mga bala. Parehong umatake ang demonyo at Kai sa isa't isa, ngunit sa gulat ng demonyo, ang mga bala ni Kai ay nauwi sa pagpapawalang bisa sa kanyang mahika.
Ang demonyo ay hindi patapos, gayunpaman, at sinusubukang linlanggan si Kai sa pamamagitan ng paglikha ng isang explosion magic sa ilalim niya, ngunit napansin iyon ni Kai at agad na umiwas habang tumatakbo patungo sa demonyo. Habang nilalagyan niya ng bala ang kanyang baril, iniiwasan niya ang pag-atake ng demonyo bago tumalon sa hangin upang maghatid ng isang malakas na hampas, ngunit ang balat ng demonyo ay masyadong makapal, at ang talim ay hindi nakakapinsala. Sa kabutihang palad, mayroon siyang plan B at agad na pinaputukan ang demonyo sa point-blank range na ganap na sumisira sa demonyo. Habang tumatalon si Kai, bumagsak siya sa lupa, huminga ng malalim ngunit tila masaya sa katotohanan na ang kanyang pagsasanay ay tila epektibo sa pakikipaglaban at iniligtas ang kanyang buhay. Pero bago pa man siya makahanap ng mapagtataguan, may naramdaman siyang kung ano sa likuran niya at lumingon lamang siya nang makita ang isa pang higanteng itim na demonyo na umaaligid sa hangin. Habang tinatanong niya si Kai kung nakapaslang ba siya ng demonyo, kumpiyansa na itinutok ni Kai ang kanyang espada sa kanya at sinabing siya nga ang pumaslang sa halimaw kung saan nagalit ang demonyo, na sinasabi sa kanya na dapat malaman ng isang alipin ang lugar nito. Agad siyang nag-charge ng isang malakas na magic blast ngunit bago pa siya makaatake, may naghagis ng flashbang, na nagpabulag sa demonyo habang si Kai ay nakaladkad sa isang pamilyar na mukhang truck, na agad na umalis palabas. Bahagyang napailing si Kai, ngunit napagtanto niyang ang kanyang mga tagapagligtas ay walang iba kundi ang kanyang mga kaibigan, sina Sakura at Ash. Sa kasamaang palad para sa kanya, ni isa sa kanila ay tila hindi nakikilala si Kai, dahil sinabi ni Sakura na hindi pa niya ito nakita. Pinuno nito si Kai ng takot, habang iniisip niya kung nakalimutan na siya ng lahat. Sinusubukan niyang ipaalala sa kanila ang kanilang oras sa ahensya ng magkasama, ngunit sinabi ni Sakura na walang ganoong ahensya sa mundong ito, at sila ang mga sundalo para sa paglaban. Si Kai ay lubos na nalilito tungkol dito, ngunit ipinaliwanag ni Sakura na sila ang mga puwersa ng hukbo ng rebeldeng tao, na nilikha pagkatapos na matalo ang sangkatauhan sa Great War laban sa iba pang mga lahi 30 taon na ang nakakaraan. Sinabi ni Ash na mula noon, ang iba pang mga lahi ay sumaikop sa buong mundo, habang ang mga tao ay halos hindi nakaligtas sa pamamagitan ng pagtakbo at pagtatago mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Habang naglalakad pababa sa isang subway, sinabi ni Ash kay Kai na ang lungsod na ito ay kasalukuyang kontrolado ng mga demonyo, ngunit ang mga labanan sa pagitan ng iba pang mga lahi ay madalas na nagaganap para sa teritoryo at mga mapagkukunan. Napagtanto ni Kai na siya ay tunay na nasa isang post-apocalyptic, alternate reality world at iniisip kung babalik pa ba siya sa sarili niyang mundo at makita si Jenny. Pagkaraan ng ilang sandali, pinindot ni Sakura ang isang switch, at biglang bumukas ang isang nakabara na pinto, na nagpapakita ng isang bagong lungsod ng tao na kanilang itinayo sa ilalim ng lupa, na mukhang halos kapareho ng lungsod sa kanyang lumang mundo. Sina Sakura at Ash ay tila medyo relaxed tungkol sa mga tao na nasa bingit ng pagkalipol, ngunit may hindi tama kay Kai, at tinanong niya kung bakit nawala ang mga tao sa Great War. Tumingin sa kanya sina Sakura at Ash na medyo nagulat, ngunit ipinaliwanag na ang iba pang mga lahi ay sumalakay sa kanila ng magkakagrupo, ganap na pinutol ang kanilang mga linya, dahil halos lahat sa kanila ay pisikal na mas malakas kaysa sa mga tao. Bukod dito, ang bawat isa sa mga lahi ay may isang hindi kapani-paniwalang malakas na pinuno na namumuno sa kanilang mga hukbo, at nagpaplano ng mga pag-atake. Tinanong ni Kai ang tungkol sa kung ano ang nangyari sa maalamat na bayani, si Sid, ngunit sa kanyang lubos na pagkagulat, ni Sakura or Ash ay tila hindi alam kung sino siya. Mabilis na sinabi ni Kai sa kanila na si Sid ay dapat na maging bayani ng tao na tinatalo ang lahat ng iba pang mga lahi at tinatakan sila, ngunit tumawa si Ash na sinasabing kung totoo iyon, hindi sila nakatira sa mga subway ngayon. Bigla siyang nakarinig ng kaguluhan, at kinaladkad siya ni Sakura palabas habang sinasabi niyang dumating na ang kanilang Lord Commander, at ang tagapagligtas ng sangkatauhan mula sa kanyang ekspedisyon patungo sa ibang lungsod. Laking gulat ni Kai, ang commander ay si Jenny, na lumapit sa kanila habang sina Sakura at Ash ay sumaludo. Sinabi sa kanya ni Sakura na walang mga abnormalidad sa ibabaw, ngunit biglang tumingin si Jenny kay Kai at tinanong kung sino ang taong ito, dahil hindi pa niya ito nakikita. Ito ang pinakamasakit kay Kai, na nagmahal kay Jenny ng buong puso, habang sinasabi sa kanya ni Sakura na natagpuan nila siyang nag-iisa sa ibabaw, na sinasabing tila malabo ang kanyang memorya, dahil wala siyang naaalala tungkol sa mundong ito. Sinabihan sila ni Jenny na bantayan siya, at dumaan sa kanya nang hindi tumitingin sa kanya.
Sa wakas, binasag ni Kai ang kanyang katahimikan at pinigilan siya, sinabi sa kanya na literal silang namili sa mall sa isang date ilang sandali lang ang nakalipas, at nagtanong kung paano niya ito makakalimutan. Lumingon si Jenny at malamig na sinabi sa kanya na wala siyang ideya kung sino siya, at tiyak na napagkakamalan siyang iba, bago tumalikod. Nawala sa sarili si Kai nang magsimula siyang maglakad palapit sa kanya, sumisigaw na nangako itong magiging pinakamataas na opisyal sa ahensya para patunayan sa kanyang ama na siya ay isang malakas na babae, ngunit bago niya ito mahawakan, hinawakan ng isang may pink na buhok na opisyal na nagngangalang Francine ang kanyang kamay. Sinabihan siya ni Jenny na bitawan siya at nagsimulang lumayo muli. Hinawakan ni Ash at Sakura si Kai at sinabihan siyang magpahinga para sa araw na ito, dahil tila nalilito siya. Nang gabing iyon, binasa niya ang kasaysayan ng mundong ito, na nagpapatunay na ang maalamat na bayaning si Sid ay hindi kailanman ipinanganak sa mundong ito. Sinimulan niyang baklatin ang mga pahina nang magulat siya nang makitang nandoon pa rin ang mga site. Nagtataka siya kung bakit naruroon ang mga site kung hindi kailanman nanalo ang sangkatauhan sa digmaan. Kinaumagahan, tinanong niya ito kay Ash na sumagot na wala siyang ideya kung anong site ang kanyang pinag-uusapan. Kaya, kinuha ni Kai ang mga susi ng truck mula sa kanya at nagpunta sa kanyang sariling misyon sa reconnaissance. Hinihinto niya ang truck bago ang site, at pumasok sa loob upang makitang nakabukas ang pangunahing pinto. Nagpatuloy siya sa paglalakad papasok nang magulat siya nang makita ang maalamat na espada ni Sid, ang bayani, na nakaimbed sa lupa sa mismong harapan niya. Lumapit siya sa kumikinang na talim at hinawakan ang hawakan nito bago ito hinugot. Kaagad, ang talim ay nagsimulang kuminang ng mas maliwanag, at isang liwanag na sinag ang tumama sa isa sa mga dingding na bumubukas sa ibang kaharian kung saan siya agad na dinala. Binuksan niya ang kanyang mga mata upang makita ang kanyang sarili sa isang misteryosong puting lugar na walang ibang nakikita. Bigla siyang nakarinig ng humihingi ng tulong, kaya't sinundan niya ang boses at nakita niya ang isang dalagang nakatali sa isang haligi na may mga kadena. Sa kanyang sorpresa, ang babae ay tila isang kakaibang hybrid sa pagitan ng isang anghel at isang demonyo, habang tinitingnan siya nito na may malungkot na mga mata na puno ng luha at hinihiling sa kanya na palayain siya mula sa mga tanikala. Maingat na naglakad si Kai patungo sa kanya habang nakalabas ang kanyang espada, habang muli siyang tinitingnan ng dalaga at humihingi ng tulong. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Rina, at nakiusap sa kanya na palayain siya mula sa mga tanikala na ito habang inuubos ng mga ito ang kanyang lakas sa buhay at pinapaslang siya. Pinag-iisipan nito ng ilang minuto ni Kai, ngunit nagpasya siyang tulungan siya kahit na ano pa man habang sinusubukan niyang putulan ang mga tanikala. Sa kanyang pagtataka, walang kahit isang gasgas sa mga tanikala mula sa kanyang espada, kaya nagpasya siyang alisin ang kanyang mga problema tulad ng isang tunay na Pilipino. Ngunit kahit na ang diskarte ay nabigo. Iniisip niya kung hindi sapat ang lakas ng kanyang sandata, at iniisip kung ang gininto ang espada ng bayani ay mapuputol ang mga tanikala. Biglang nagsimulang kuminang ang kanyang espada at naging maalamat na espada ni Sid, ang bayani, na natatakpan ng gininto ang kinang. Muli siyang lumapit sa mga tanikala at nang walang anumang pag-aalinlangan, hinampid niya ang kadena ngunit napakalakas ng espada kaya naputol ang buong haligi sa kalahati kasama ng kadena. Ang babae ay bumagsak sa lupa, ngunit marahan siyang hinawakan ni Kai sa kanyang mga bisig, tinitingnan kung ayos lang siya. Ngunit sa sandaling imulat ni Rina ang kanyang mga mata, agad siyang lumipad sa malayo at nagsimulang sumigaw ng pangalan ng isang tao, na sinasabing hindi pa siya natatalo at hindi mahuhulog sa mga panlilinlang kung magpadala siya ng isang mababang ranggo na demonyo sa kanya. Si Kai ay mukhang ganap na nalilito, ngunit si Rina ay tumingin sa kanya at agad na nagpaputok sa kanya ng isang magic blast na halos hindi niya naiwasan. Napagtanto niya na ang babae na ito ay hindi naglalaro at talagang malakas, ngunit bago niya ito hilingin sa kanya na mag-relax, China charge ng babae ang isang napakalakas na magic blast at inilunsad dito kay Kai na may layuning tapusin siya. Nakatayo doon si Kai na gulat nang makita ang isang napakalakas na mahika na dumarating, napagtanto na wala na siyang oras para iwasan ang pag-ataking ito. Iniisip niya kung ito na ba ang wakas para sa kanya, ngunit nagpa siya na patuloy na subukan at hiniwa ang magic blast gamit ang kanyang bagong espada. Sa sorpresa ni Rin, pinutol ng slash ang magic blast sa kalahati, malinis na pinawalang bisa ang kanyang spell. Huminto siya sa pagkamangha, at nagtanong kung paano magagawa ng gayong hamak na demonyo na pigilan ang napakalakas niyang pag-atake, ngunit sinabi sa kanya ni Kai na hindi siya demonyo kundi tao.
Lumingon siya para ipakita na wala siyang demonyong pakpak or buntot. Ito ay medyo nagpakalma kay Rina habang siya ay humihingi ng paumanhin sa kanya para sa pag-atake, at sinasabing siya ay may sama ng loob laban sa mga demonyo. Lumapit si Kai at tinanong kung saang lahi siya nabibilang dahil hindi rin naman siya purong anghel. Tumingin sa baba si Rina at sinasabing ayaw niyang sagutin ang tanong na iyon dahil insecure siya rito, kaya hinayaan niya na lang ito. Tinanong ni Kai kung may ideya ba siya kung nasaan sila ngayon, ngunit inaangkin ni Rina na nakikipag-away siya sa pinuno ng mga demonyo na tinatawag na Banen nang siya ay makulong dito. Nagulat si Kai dito at nagtanong kung paano niya malalabanan ang pinakamalakas na demonyo ng basta-basta, ngunit si Rina ay masyadong naging mayabang, na sinasabing siya ay sapat na malakas upang talunin ang hukbo ng mga demonyo ng mag-isa. Pagkatapos ay tumingin siya sa sirang lupa sa likod niya, at itinuro na kahit si Kai ay dapat talagang malakas dahil hindi lang niya nagawang iwasan ang kanyang mga pag-atake ngunit nahati ito sa dalawa. Sinabi ni Kai sa kanya na marahil ay dahil lamang ito sa kanyang espada, ngunit bago pa siya makapagsalita ng higit pa, napansin niya ang isang portal na bumubukas sa likod ni Rina habang ang isang kakaibang kuko ay lumabas mula sa madilim na bilog. Ang kakaibang mukhang demonyo ay nagsimulang magsabi ng ilang kalokohan bago salakayin si Rina, na iniligtas ni Kai habang tinutulak siya palayo sa kaligtasan. Hinahabol sila ng demonyo gamit ang kanyang kuko, ngunit muling naiwasan ni Kai at Rina ang kanyang mga pag-atake habang nakatatakot silang nanonood, habang ang malaking haligi ay bumagsak sa lupa. Pareho silang nagsimulang tumakbo palayo sa kabilang direksyon, nang lumingon si Kai at napansin na ang demonyo ay lumikha ng isang magic portal at itinulak ang kanyang kuko dito, na lumabas sa likuran nila at hinawakan si Rina sa hangin habang siya ay sumisigaw. Sinubukan ni Rina na kumawala sa pagkakahawak ngunit hindi siya sapat na malakas habang nagpapakita ang ilang exploding magic circle sa paligid niya, handang tapusin siya. Si Kai ay nanonood ng may takot at nagtataka kung bakit hindi siya makagalaw kung gusto niya itong iligtas. Bigla niyang napagtanto na nasa kanya ang maalamat na espada, at inipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob bago tumalon patungo kay Rina habang hinihiwa niya ang malademonyong kuko sa kalahati. Napakalakas nitong slash na ito na tumatagos din sa realidad kung saan sila naruroon. At habang nabigla ang demonyo nang makita ang maalamat na espada sa kamay ni Kai, kapwa sila ni Rina ay nagtagumpay na tumalon sa maliit na butas at bumalik sa totoong mundo. Mukha siyang natulala sa kanyang espada na hindi na mukhang maalamat na espada, ngunit bago pa man niya maproseso ang nangyari ay agad na tumalon si Rina sa kanya sa isang mahigpit na yakap. Napagtanto ni Kai na malamang na natakot siya habang pinasasalamatan niya ito sa pagliligtas sa kanyang buhay, na sinasabing ito ang unang pagkakataon na may gumawa ng mabuti para sa kanya. Sinabi ni Rina na hindi talaga siya kabilang sa alinman sa mga lahi, at lahat sila ay tumanggi na kunin siya sa kanilang angkan, ngunit ang mga demonyo ay ang pinakamasama dahil sila ay labis na nagdidiskrimina at palaging malupit. Iyon ang dahilan kung bakit nakipag-away siya sa pinuno ng mga demonyo. Pagkarinig nito, niyakap siya pabalik ni Kai nang mapagtanto niyang hindi naman sila gaanong magkaiba, dahil tulad niya, kahit siya ay hindi bagay sa mundong ito, at kahit na ang kanyang mga malalapit na kaibigan ay walang naaalala tungkol sa kanyang pag-iral. Sinabi ni Kai sa kanya na sa kanyang timeline, ang mga tao ay nanalo sa Great War at kinokontrol ang lungsod, habang ang natitirang mga lahi ay tinatakan sa ilalim ng malalaking pyramids. Sa kasamaang palad, sa timeline na ito, tila nawala ang kasaysayang iyon habang kinokontrol ng mga demonyo ang mga lungsod ng tao. Tila balita ito para kay Rina dahil inaangkin niya na ang mga tao ay nanalo sa digmaan, habang ang mga demonyo ay nag-aalala dahil akala nila ay may dumating na bayani. Agad siyang hinawakan ni Kai, tinanong kung ang tinutukoy niya ay ang maalamat na bayaning si Sid ngunit wala siyang ideya tungkol dito. Hindi nagtagal, lumabas sila ng mga pyramids, ngunit sa sandaling ganap na silang ligtas, bumagsak si Rina sa lupa dahil sa pagod. Napagtanto ni Kai na tiyak na pagod na siya at sinimulan siyang alalayan habang naglalakad sila. Sinabi ni Kai sa kanya na ibabalik niya siya sa lungsod ng tao, ngunit tila medyo nangangamba si Rina dahil wala siyang tiwala sa sino man maliban kay Kai. Tiniyak niya sa kanya na magiging maayos ang lahat, at nangako na aalis siya kasama niya kung hindi niya gusto ito sa lungsod. Kalaunan ng gabing iyon, nahiga si Kai sa kanyang kama, pagod na pagod, habang naaalala niya kung gaano kay takot si Rina sa bawat pagbiyahe sa kalsada at nagdulot ng kaguluhan.
Sa kabutihang palad, nagawa niyang itago ang kanyang mga pakpak bago pumasok sa lungsod, ngunit nakalabas pa rin na parang stalker habang patuloy na nagtatago sa likod niya. Sa isang punto, gagamit na siya ng mahika sa gitna ng lungsod dahil akala niya ay Cecily na ang isa sa mga tao, kahit na nangangamusta lang ito. Naalala tuloy ni Kai ang araw na iyon at susubukan na niyang baguhin ang kanyang espada sa gininto ang talent ng si Rina ay nagmamadaling lumabas ng banyo na nagsasabing nakakita siya ng ipis. Pagkatapos, sinabi ni Rina sa kanya na palagi siyang naliligo sa ilalim ng malamig na talon at nagkakasakit noon, ngunit ang mga tao ay may kamanghamanghang maligamgam na tubig na paligan. Masaya siyang tumalon sa kama, habang sinabi ni Kai sa kanya na sa tingin niya ay pareho silang mula sa isang alternatibong katotohanan, kung saan ang dakilang digmaan ay napanalunan ng mga tao salamat sa bayaning si Sid. Tinanong niya kung maaari pa ba silang bumalik sa realidad na iyon, ngunit wala talagang sagot si Kai dito, kaya nagpa siya silang matulog. Nakatulog si Kai sa gilid ng kama ni Rina na may hawak na espada nang gisingin siya ng isang mukhang takot na si Rina, na nagsabi sa kanya na nakakadama siya ng mga demonyo sa lugar. Siya ay lumabas na tama sa lalong madaling panahon, at ang mga alarma ay nagsimulang tumunog sa buong lungsod habang ang mga demonyo ay lumampas sa kanilang mga hadlang at pumasok sa underground na lungsod. Tumakbo sila palabas upang mahanap ang mga demonyo na nasa lungsod na lumilikha ng kaguluhan habang ang mga inosenteng tao ay tumatakbo sa lahat ng direksyon na sinusubukang iligtas ang kanilang sarili. Hinawakan ni Rina si Kai dahil sa takot, habang sinasabi nito sa kanya na kailangan niyang gumawa ng isang bagay at kumilos tulad ng bayaning si Sid, kung hindi, walang pag-asa para sa sangkatauhan sa mundong ito. Sa kabilang dulo, sinusubukan ni Ash Sakura, at ng iba pa na sugpuin ang mga demonyo gamit ang kanilang mga baril, ngunit hindi ito gumagana. Kaya, sinabi ni Ash kay Sakura na kunin ang malalaking baril. Ang mga demonyo, gayunpaman, ay lumihis sa kanyang mga landas habang ang isa sa kanila ay pumapasok upang tapusin siya, ngunit bago pa ito makaatake, si Kai ay tumalon sa unahan at inatake ang ulo ng demonyo, na nagligtas sa buhay ni Sakura. Agad niyang sinabihan siya na kumuha ng tubig, na sinasabing ang mga batong demonyong ito ay nagiging napakabigat upang lumipad kapag natatapunan ng tubig. Bigla niyang napansin na ang isa sa mga demonyo ay gumagamit ng kanilang spell kay Ash na ginagawa siyang bato. Ngunit agad na inatake ni Kai ang magic circle, na-deactivate ito at nailigtas ang buhay ni Ash. Agad na muling nagsama-sama ang mga demonyo at ibinaling ang kanilang atensyon kay Kai, habang ang isa sa kanila ay sumugod sa kanya at hinawakan ang kanyang espada habang ang isa naman ay mula sa likuran. Naiwasan ni Kai ang pag-atake nang dumaan siya sa kanila at itinutulak sila ng magkasama, habang si Rina, na nakatayo sa ibabaw ng isang gusali, ay gumagamit ng kanyang malakas na magic blast upang pigilan sila. Pinupuri siya ni Kai para sa kanyang mabilis na pagkilos, habang si Ash at Sakura ay tumatakbo patungo sa kanya, nagtatanong kung paano siya nakikipaglaban sa mga demonyo ng may kumpiyansa at mahusay na kahusayan. Sumagot si Kai na kabilang siya sa isang mundo kung saan nanalo ang mga tao sa digmaan, kaya buong buhay niya ay nagsasanay laban sa mga dami na demonyo at alam niya kung paano haharapin ang mga ito. Si Sakura ay labis na humanga, at hiniling kay Kai na samahan sila sa punong tanggapan upang planuhin ang pagtatanggol, at pumayag si Kai. Lahat sila ay sumakay sa isang armored vehicle sa mga guho ng pangunahing lungsod upang marating ang punong tanggapan, kung saan ang mga matataas na opisyal sa tabi ni Jenny ay gumagawa ng mga diskarte sa militar. Si Kai ay iniharap sa kanila at agad na nagsabi tungkol sa kanyang katotohanan, ngunit ang iba pang mga miyembro ng board ay tinatrato ito bilang isang biro, na sinasabi sa kanya na itigil ang kalokohan sa gayong maisla na mga oras. Sa kabutihang palad, mukhang naniniwala si Jenny sa kanya at nagtanong kung anong uri ng relasyon ang mayroon sila sa kanyang katotohanan, tulad ng pagtawag niya sa kanya ng napakapamilyar noon. Sumagot si Kai na sila ay malapit sa isa't isa, at matalik na magkaibigan noong bata pa na laging magkatabi. Binanggit din niya kung paano niya pinag-uusapan ang kanyang lolo, na naaayon sa kanya, at agad niyang pinaalis ang mga ito. Kalaunan ng gabing iyon, habang nagsasaya si Rina sa kanyang malambot na kama, binuksan ni Kai ang isang katok sa pinto, para lang makita ang pink-haired girl assistant ni Jenny, na nagsabi sa kanya na sundan siya. Parehong sinundan siya ni Kai at Rina sa isang silid kung saan nakita nila si Jenny, na mukhang mas kalmado at madaling kausap habang sinasabi niyang naniniwala siya sa kanya dahil hindi pa niya napag-uusapan ang kanyang lolo sa sino man sa mundong ito.
Sinabi ni Jenny sa kanya na nagpaplano siya ng isang buong pagtatanggol pagkatapos makipag-ugnayan sa 5 natitirang mga lungsod ng tao, at itulak pabalik ang mga mananakop na demonyo. Napagtanto ni Kai na gusto niyang lumaban hanggang sa katapusan, ngunit tumutol si Rina, na sinasabing kahit na itaboy nila ang unang wave ng mga demonyo, patuloy lang silang magpapadala ng higit pa, at sa isang pagkakataon, ang pinuno ng mga demonyo ay maaaring magpakita at pasabogan ang buong lungsod. Mukhang alam ito ni Jenny habang malungkot siyang tumingin sa ibaba ng magsalita si Kai, na sinasabing sa halip ay dapat nilang salakayin ang mga demonyo. Tumingin sa kanya si Jenny, nagulat ngunit sinabi niya na dapat lang silang tumutok sa pagkatalo sa kanilang pinuno, si Vanna, na kahit na nag-iisa ay mas malakas kaysa sa lahat ng mga demonyo na pinagsama. Inaangkin niya na maaring magawa nila ni Rina iyon, ngunit kakailanganin nila ang puwersa ni Jenny para subukan at akitin ang mga natitirang demonyo, para maituon ni Kai ang lahat ng kanyang pagsisikap sa Demon Queen na si Vanna. Agad nilang isinagawa ang kanilang mga plano habang tinitipon ni Kai ang kanyang koponan, kasama ang 4 na miyembro lamang. Siya mismo ang manggengona sa Opens iba laban kay Vanna kasama si Rina, Ash, at Sakura. Nagmamaneho sila sa lungsod, habang si Sakura ay nanginginig sa pag-iisip na kailangang harapin ang pinuno ng hukbo ng demonyo ng mag-isa at nagtanong kung bakit siya ang napili, kung isa sa alang-alang na hindi siya ang pinakamalakas or ang pinakamabilis na sundalo. Tinapik-tapik ni Rina ang kanyang ulo, tiniyak sa kanya na dahil kaibigan siya ni Kai, sisiguraduhin niyang mapanatiling ligtas siya dahil kaibigan din niya ang sinumang kaibigan ni Kai. Naaliw si Rina dito, habang sinasabi sa kanya ni Kai na ang dahilan kung bakit sila ni Ash ang napili niya ay dahil pinagkatiwalaan niya ang mga ito sa kanyang buhay. Ngumiti si Ash sa kanya, na sinasabing magiging malakas si Vanna, ngunit sinabi ni Rina na siya ay napakalakas din, at ang tanging taong makakapantay sa kanyang lakas ay ang demonyong Reyna mismo. Tumingin si Sakura sa kanya at tinanong kung ano ang mangyayari kung madaig siya ni Vanna, ngunit sumagot si Rina na agad niyang sisirain ang sarili, tinitiyak na masasawi si Vanna kasama niya. Niyakap siya ni Sakura at ipinangako na hindi siya gagawa ng ganoon. Samantala, tinanong ni Ash si Kai kung makikita sila ng mga demonyo, habang sila ay gumagalaw sa isang disenteng laki ng grupo, ngunit sumagot si Kai na ang mga demonyo ay sensitibo lamang sa presensya ng mahika, at dahil ang mga tao ay walang anumang mahika, maaaring hindi talaga sila maramdaman. Di nagtagal, nakarating silang lahat sa lugar kung saan natipon ang buong unit ng Opens iba, habang binibigyan sila ni Jenny ng isang masiglang usapan tungkol sa kung paano nila kailangang kontrolin ang kanilang buhay, at labanan ang pang-aapi na dulot ng mga demonyo. Super motivated ang mga sundalo, dahil nabalitaan nilang lalaban sila sa tabi ng kanilang pinuno, at agad nilang inilunsad ang pinakamalaking pag-atake sa mga demonyo. Sa sandaling umalis sila sa mga lagusan sa ilalim ng lupa, nakita nila ang isang malaking bilang ng mga demonyo na nakatingin lang sa lugar at lumilipad sa paligid, naghahanap ng anumang mga kaaway. Ang malaking kawan ng mga sundalong tao ay tiyak na nagpabigla sa kanila ng kaunti, habang sila ay nabigla ngunit sinusubukang lumaban. Ang mga tao ay nananatiling hindi nabigla habang sumusugod sila sa mga demonyo, na handang isakripisyo ang kanilang mga buhay. Kapag sinubukan ng isa sa mga demonyo na gumamit ng salamangka ng yelo at hamarang sa kanilang dinadaanan, agad na nakilala ni Kai ang pattern at inatake ang demonyo, na nag-ambala sa kanyang susunod na pag-atake bago itinusok ang kanyang espada sa katawan ng demonyo at nagpaputok ng isang paputok na bala, na nagpasabog sa demonyo. Bago siya makapagdiwang, tumingin siya sa itaas para makita ang malaking bilang ng mga demonyong lumalabas mula sa mga magic portal. Habang sinusubukan ng mga tao na sugpuin sila ng apoy, agad na itinutok ni Kai ang kanyang baril sa kalangitan at gumamit ng isang espesyal na bala na lumilikha ng isang lightning chain attack na tumama sa lahat ng mga demonyo ng sabay-sabay, na nagpapahina sa kanila habang sila ay nahulog sa lupa na walang malay. Ang mga tao sa paligid niya ay nakatingin sa kanya na tulali, nagtatanong kung paano niya hinarap ang lahat ng ganoon kadali. Sumagot si Kai na ito ay dahil sa makabagong teknolohiya na mayroon siya sa kanyang mundo at lumingon kay Rina, nagtatanong kung nakakadama siya ng mas maraming demonyo. Itinuro ni Rina ang kanang tuktok na tore, na sinasabing nakakaramdam siya ng napakalakas na presensya, na walang alinlangan na ang demonyong Reyna na si Vanna mismo.
Agad na kumilos si Jenny at nagtalaga ng iba't ibang trabaho sa mga tropa, habang sinasabi niyang lalabas si Kai para harapin ang demonyong Reyna, habang kailangan nilang tiyakin na walang demonyong papasok sa gusali, or sa paligid upang lumikha ng anumang hindi nakikitang hadlang para sa kanila. Inilalagay niya ang tropa sa buong gusali at sa mga hagdanan, habang ang natitirang mga tropa ay umaakyat sa hagdanin. Tumingin siya kay Kai, nagtatanong kung sa tingin niya ay maaari pa rin niyang harapin si Vanessa sa one-on-one na laban, at tumanggo si Kai bilang pagsang-ayon. Ang natitirang mga sundalo ay mabilis na nagsimulang maghanap ng anumang mga nakatagong demonyo nang itinuro ni Rina ang isang maliit, kakaibang mukhang demonyo na sinusubukang magpatawag ng isang malaking demonyo. Sa kasamaang palad, huli na sila para pigilan siya, at isang higanteng cyclop ang lumabas mula sa magic portal at agad na nagsimulang gumawa ng kaguluhan. Hinawakan niya ang isa sa mga sundalo sa kanyang napakalaking kamay, at madudurog na sana siya hanggang sa masawi kung hindi dahil sa mabilis na pagkilos ni Fiona, habang tumatalon ito sa hangin at hiniwa ang kamay ng demonyo, na pinakawalan ng sundalo mula sa pagkakahawak nito. Sinabi niya sa natitirang mga sundalo na sumulong dahil madali niyang haharapin ang isang hamak na demonyo ng mag-isa. Kaya si Jenny ay sumunod sa mga utos at tumungo, habang dahan-dahan nilang sinusubukang palayain ang mga bilanggo na nagtatago pa sa tore. Pumasok sila sa isa pang silid na pinamumunuan ni Jenny, nang biglang sumulpat ang isang bitag at tinamaan siya ng napakalaking mahika ng kidlat na nagpapatakot sa lahat. Gayunpaman, sa oras na maalis ang usok, napagtanto nila na si Jenny ay ganap na hindi nasaktan dahil mayroon siyang magic resistance sa kanyang armor, at sinabihan si Kai at ang kanyang partido na magpatuloy habang siya at ang natitirang mga sundalo ay haharapin ang malaking halimaw na ito ng mag-isa. Si Kai ay nagsabi sa kanya ng good luck at tumakbo sa susunod na pasilyo, kung saan lahat sila ay nagsusuot ng magic band na nilikha ni Rina, na nagtatago sa kanila mula sa mga demonyo. Ngunit sinabi ni Kai kay Rina na huwag ipahalata na siya ang may gawa nito dahil malalaman ng lahat na hindi siya tao. Nagsimula na silang maglakad nang biglang may magpakita na malaking halimaw sa harapan nila. Nakakatakot ito kay Sakura, na naglabas ng kanyang baril, ngunit inilagay ni Rina ang kanyang kamay sa baril, sinenyasan siyang manahimik dahil kasalukuyang hindi sila nakikita ng halimaw. Pinagpapawisan si Sakura dahil sa takot, ngunit sa kabutihang palad ay gumagana ang mga magic band, at dumaan lang ang halimaw sa kanila nang hindi napapansin ang presensya ng sinuman. Sa wakas, nahanap nila ang pangunahing silid ng server, kung saan nakatayo sina Sakura at Ash naghihintay sa utos ni Kai na tapusin ang mga ilaw kung sakaling kailanganin nilang lumikas sa dilim. Naglalakad sina Kai at Rina nang papasok sila sa isang silid, at nakita nila na puno ito ng isang grupo ng mga demonyong may matataas na ranggo. Inaanyayahan sila ng pinuno ng grupo sa gusali, na sinasabing si Vanna ay naiintriga sa kawalang isip na pagkilos na ito ng mga tao. Habang sinasabi sa kanya ni Kai na hindi siya masyadong matutuwa kapag pinutol siya ng kanyang espada, sinimulan agad ng demonyo ang pag-charge sa kanyang mga magic blast habang si Kai ay naghahanda na harapin sila. Ngunit agad siyang hinawakan ni Rina, at nagsimulang lumipad bago siya itinapon patungo sa pasukan ng susunod na pasilyo. Sinabi niya sa kanya na magpatuloy at nagsimulang lumikha ng isang hadlang sa yelo upang matiyak na walang demonyo ang makakahabol sa kanya. Tiniyak niya sa kanya na madali niyang haharapin ang mga halimaw na ito at susundan siya sa lalong madaling panahon, kaya nagpatuloy si Kai habang nakaharap si Rina laban sa natitirang mga demonyo kasama ang lahat ng kanyang magic circle. Sa wakas ay narating ni Kai ang pangunahing silid ng trono, kung saan nakita niyang komportabling nakaupo ang reyna ng demonyo habang sinasabi nitong nagulat siya na ang mga tao ay nakikisabay sa kanyang mga demonyo. Sa palapag sa ibaba, nakipaglaban si Jenny sa higanteng demonyo sa tulong ng iba, ngunit mukhang medyo malakas ang demonyo habang hinahawakan nito ang kanyang espada at itinaboy siya bago siya tuluyang sinunog sa kanyang apoy. Sa kabutihang palad, dahil sa kanyang baluti, nananatili siyang hindi nasaktan at agad na ginawang araw at palaso ang kanyang sandata, at pinaputukan ito sa demonyo, na tuluyang nawasak. Siya ay bumagsak sa lupa, huminga ng husto, habang ang pugot na ulo ng demonyo ay nagsasabi sa kanya na kahit anong pilit nila, ang mga tao ay hinding-hindi mananalo laban sa kanila. Pasimpleng lumakad si Jenny at tinusok ang ulo nito gamit ang kanyang espada, na sinasabing mananalo sila kahit anong mangyari.
Biglang nagpakita ang isa pang portal sa likod niya na may mas maraming demonyong sumusubok na umatake, ngunit sa kabutihang palad, nagpakita si Fiona sa oras at hinampes ang demonyo, itinaboy ito sa dingding, na nagligtas sa buhay ni Jenny. Ang demonyong aso ay hindi nagtagal upang makabawi, habang siya ay lumakad muli sa kanila habang naghahanda sina Fiona at Jenny para sa labanan. Bumalik sa silid ng trono, si Vanna ay tila labis na naiintriga sa katotohanan na si Kai ay nakatayo ng walang takot at nagtatanong kung siya ba ang pinuno ng mga tao. Inaangkin ni Kai na ang pinuno ay ibang tao, dahil siya ay isang tagalabas lamang mula sa ibang mundo kung saan ang dakilang digmaan ay isang bagay sa kasaysayan, at ang mga tao ay namumuno sa mundo. Tumawa si Vanna, na sinasabing walang ganoong mundo at si Kai ay nangangarap, ngunit sinabi ni Kai na mayroong isang alternatibong katotohanan kung saan iyon ay totoo. Tumingin siya sa kanya at nagtanong kung aling lahi ang tatalo sa mga demonyo, at sa kanyang sorpresa at katuwaan, sumagot si Kai na natalo ng mga tao ang mga demonyo. Nagsimulang tumawa si Vanna ng higit pa, na sinasabing ang mga tao ang pinakamahina sa lahat ng lahi, at walang paraan na matatalo siya ng sinumang tao. Tumingin si Kai sa kanya, at sinabing natalo siya ng dakilang bayaning si Sid gamit ang kanyang maalamat na espada. Tila medyo nabalisa si Vanna habang hawak niya ang kanyang ulo, at bumubulong ng kakaibang hula bago bumalik sa kanyang katinoan, na sinasabing tapos na ang oras ng paglalaro. Habang gumagawa siya ng magic circle bago niya ma-activate ang kanyang magic, inatake ni Kai ang kanyang magic circle, ganap itong pinawalang bisa, na ikinagulat niya dahil hindi pa niya ito nakikita noon. Bago pa man siya makapag-react, nasa ibabaw na niya si Kai at tinusok siya sa katawan, ngunit naging ilusyon lang iyon nang magpakita ang tunay na Vanna sa likuran niya at umatake habang napipigilan ni Kai ang pag-atake ngunit naitaboy siya. Si Vanna ay nagsimulang lumipad at lumikha ng isang malaking magic circle na may kumukulong apoy sa loob bago ito inilunsad kay Kai, na nagawang iwasan ito sa tamang oras habang ang pagsabog ay ganap na natanggal ang isang buong seksyon ng gusali. Tila medyo nanginginig si Vanna, ngunit nagpa siya na gamitin ang kanyang trump card at tinakpan ang buong lupa sa ilalim ni Kai upang maging isang magic circle na sumabog ng napakalakas na yumanig sa core ng gusali. Ngunit sa kanyang pagtataka, muling nakatakas si Kai nang hindi nasugatan na may hawak na gintong espada sa kanyang kamay. Bago pa man siya makapag-react, inatake siya ni Rina, na sa wakas ay dumating pagkatapos na harapin ang mga demonyo sa ibaba at nagkaroon ng kaunting pinsala sa proseso. Si Vanna ay nananatiling hindi nasaktan, habang nagpasya siyang tapusin silang dalawa, ngunit biglang, isang magic portal ang nagpakita sa kanyang likuran, at siya ay nakuha ng ilang kakaibang galame habang ang parehong kakaibang robot na sumalakay kay Kai at Rina ay lumabas sa isa pang portal at umatake kay Vanna. Nalito si Kai ngunit naisip na walang paraan na makakatakas si Vanna dito, ngunit nagkamali siya nang ang demonyong Reyna ay lumagpas sa mga tanikala, at hinawakan ang ulo ng robot bago gamitin ang lahat ng kanyang lakas sa isang napakalaking pag-atake, naganap na pinawi ang kalahati ng lungsod. Sa kanyang sorpresa, gumagana pa rin ang robot kahit papaano ngunit sapat na ang pinsala kaya bumalik ito sa portal. Nagulat si Kai nang makita ang lakas ng demonyong Reyna at nagtataka kung paano lumaban si Rina sa kanya, ngunit si Rina mismo ay mukhang lubos na nabigla, habang sinasabi niya kay Kai na natatakot siya dahil ang Vanna na nakalaban niya sa kanyang mundo ay wala kahit saan na kasing lakas nito. Sa wakas ay ibinaling ni Vanna ang kanyang atensyon kina Kai at Rina, at sinabihan silang maghanda dahil ipapadala niya silang dalawa sa impyerno. Si Rina ay labis na natakot, sinusubukang gumawa ng paraan para maalis ang gulo na ito, habang si Kai ay nakatingin sa kanya, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Nagpasya si Rina na ang tanging paraan para matakasan ito ni Kai sa kanyang buhay ay kung iaalay nito ang kanyang buhay, kaya agad siyang sumugod kay Vanna habang sinisigawan siya ni Kai na huminto. Binaliwala niya ito ng lubusan at hinarap si Vanna, bago gumamit ng isang mahiwagang hadlang upang matakpan ang kanyang sarili at si Vanna. Sinisigawan niya si Kai na tumakas, ngunit napangiti si Vanna, na sinasabing si Rina ang pinakamalaking walang isip sa mundo para isipin na ang mahinang hadlang na ito ay pipigilan siya. Madali niya itong nabasag, at pinaalis ng pagsabog ang kaawa-awang si Rina nang bumagsak siya sa lupa, halos wala ng malay. Nagpasya si Vanna na tapusin siya at lumikha ng isang magic circle, ngunit sinigawan siya ni Kai na huminto at nagsimulang tumakbo sa kanyang buong bilis gamit ang kanyang maalamat na espada. Ibinaling lamang ni Vanna ang kanyang atensyon sa kanya at pinasabog siya ng kanyang explosion magic, at madali niya siyang naitapon sa pader habang nagsisimula siyang dumuygo mula sa buong katawan niya.
Nag-aalala na nakatingin si Rina kay Kai, nakita siyang duguan mula ulo hanggang paa at tuluyang nawalan ng malay, at sinubukan niyang tawagan siya. Pinagtatawanan siya ni Vanna, na sinasabing nasawi na ang lalaki at tinanong kung tatakas na si Rina na parang duwag, or susubukang maghayganti sa kanyang mahinang katawan. Sa kanyang pagtataka, talagang nakatayo si Rina, at isang madilim na aura ang pumapalibot sa kanya. Ang kanyang mga sugat ay nagsimulang gumaling sa kanilang sarili, na ikinagulat ni Vanna, at si Rina ay naglabas ng malaking pagsabog ng enerhiya. Sinisigaw ang pangalan ni Vanna ng may pighati at galit. Napagtanto ni Vanna na si Rina ay isang kakaibang uri ng lahat ng mga lahi sa Earth, habang nagsisimula siyang tubo ng mga kuko at nagsimulang magmukhang isang demonyong hayop. Bago pa man siya makapagsalita ng anuman, sumugod si Rina at nagdulot ng napakalakas na atake, na talagang nakakasakit kay Vanna, ngunit hindi tumigil doon si Rina at sunod-sunod na naglanding ng suntok. Bago pa man matalo ang demonyong Reyna, nadepensahan niya ang isa sa kanyang mga suntok at sinimulang sabihin sa kanya na kung sinubukan niya ito ng husto mula sa simula, nailigtas niya sana ang kanyang larwang lalaki. Agad na sinubukang sumuntok ni Rina gamit ang kanyang kabilang kamao, ngunit hinawakan din iyon ni Vanna at sinimulan siyang i-gaslight sa pag-iisip na kasalanan niya ang pagkasawi ni Kai, at hindi niya sinubukan ang kanyang makakaya dahil natatakot siyang ipakita sa kanya ang kanyang tunay na anyo. Napangiti si Vanna, iniisip na gumagana ang kanyang panlilinlang, ngunit bigla itong nag-backfire nang magpasya si Rina na hindi nakarapat-dapat na mabuhay at hinawakan ang braso ni Vanna, na sinasabing dapat silang dalawa na masawi ng magkasama. Gayun din, gumamit siya ng isang espesyal na sumpa sa kanilang dalawa, na nagiging sanhi ng pagdurugo nila mula sa buong katawan, at sinabi ni Rina na pareho silang unti-unting dodyugo hanggang sa masawi. Si Vanna ay mukhang natakot noong una, ngunit pagkatapos ay naging blanko ang kanyang mukha nang mapagtanto ni Rina na may mali. Bumagsak siya sa lupa, nagtataka kung paano pa rin may natitirang lakas si Vanna, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na tinakpan ni Vanna ang kanyang sarili ng mga protection na spell upang maiwasan ang mga sumpa ng ibang lahi. Pinapurihan siya ni Vanna sa pagtagal ng ganito katagal, ngunit sinasabing siya ay isang may kasuklam-suklam na mga lahi na hindi dapat kailanman umiral sa mundong ito sa simula pa lang. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpaputok ng apoy kay Rina upang tapusin ang kanyang paghihirap, ngunit sa kanyang pagtataka, si Rina ay iniligtas ni Kai sa huling sandali. Hindi makapaniwala si Vanna na buhay pa si Kai, dahil walang sino mang tao ang dapat makaligtas sa kanyang magic blast sa ganoong kalapit, ngunit sinabi ni Kai na ang kanyang espada ang direktang tumama, kaya naman naligtas ang kanyang buhay. Na-trigger si Vanna ng katotohanan na ang mababang antas na basurang ito ay nakaligtas sa kanyang spell, at nagsimulang tawagin ang mga tao na isang grupo ng mga talunan dahil ang bawat ibang lahi ay may mga pinuno na hindi kapani-paniwalang malakas, at karapat-dapat na tawaging mga bayani, ngunit ang mga tao ay walang tunay na makapangyarihang pinuno na maaaring maging tawagin na bayani at tugma sa kanilang lakas. Sinabi sa kanya ni Kai na maaaring wala silang bayani, ngunit ang mayroon sila ay ang diwa ng sangkatauhan, na tumutulong sa kanila na lumaban kahit na ang mga posibilidad ay nakasalansan ng napakataas laban sa kanila. Sinabi niya sa kanya na siya ay magiging bayani ng sangkatauhan kung kinakailangan at hamanin siya sa isang tunggalian. Nagalit si Vanna dito at ginamit niya ang kanyang dark magic para ipatawag ang buong meteor sa kanila, ngunit agad na ginamit ni Kai ang kanyang aerial sword attack para hiwain ito, na tuluyang winasak ang kanyang magic. Agad na sinimulan ni Vanna ang pagkolekta ng lahat ng kanyang mana para sa isang malaking pag-atake, ngunit sa sandaling iyon, enough ni Ash ang supply ng kuryente sa gusali. Napagtanto ni Vanna na si Kai ay isang tao na walang magic, kaya hindi niya ito maramdaman sa dilim, ngunit nakikita pa rin niya ang mahinang kislap ng kanyang espada at mga pag-atake sa direksyong iyon. Sa kanyang sorpresa, si Rina pala ang may hawak ng espada, na madaling hamarang sa mahika, habang si Kai ay nagpapakita sa likod ni Vanna at inaalala ang matinding pagsasanay na pinagdadaanan niya bawat araw, na humantong sa sandaling ito. Siniko niya ito sa likuran habang hinahagis ni Rina ang espada sa kanya, at bago pa mabawi ni Vanna ang kanyang balanse, nagpaalam na ito sa kanya at hiniwa siya sa kalahati. Napaluhod si Vanna, dahan-daang naglalaho, ngunit sa halip na isumpa si Rina at Kai, parang kakaiba na kalmado siya habang may naalala siya. Naaalala ni Vanna ang pangalang Sid, at bumabalik sa kanya ang mga alaala. Sinabi niya kay Kai na hinulaan ng bayaning si Sid na may magbabago sa takbo ng kasaysayan, at tinawag itong World Reincarnation.
Upang maiwasang mangyari iyon, ibinaba niya ang kanyang espada sa mga pyramid sa ilalim ng kanyang proteksyon, ngunit nawala ang kanyang mga alaala pagkatapos mabago ang mga timeline. Si Kai ay tumingin sa kanya ng lubos na nalilito at sinasabing sila ni Sid ay dapat na magkaaway, kaya bakit siya magtitiwala sa kanya, at sinabi ni Vanna na sila ay talagang nag-away ng ilang beses, ngunit mayroong isang mas malalim na kapangyarihan na nagbubuklod sa kanilang lahat, at siya ay humingi ng tulong mula kay Sid upang iligtas ang mundo. Hindi pa rin naiintindihan ni Kai kung ano ang sinasabi niya, ngunit sinabi sa kanya ni Vanna na hanapin ang taong nagbago sa mga timeline at sinabing isa ito sa iba pang mga bayani. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang naglalaho sa alikabok na bumabati kay Kai ng swerte at sinasabi sa kanya na iligtas ang mundo. Pagod na pagod si Kai, pisikal at mental, habang nakaluhod siya, iniisip kung ano ang nangyayari sa mundong ito. Sinabihan siya ni Rina na huminahon at binati siya sa kanyang tagumpay, dahil ginawa lang niya ang imposible at natalo ang pinuno ng lahat ng mga demonyo. Ang balita ay kumakalat na parang napakalaking apoy sa mga pamayanan ng mga tao, at lahat ay nagagalak sa kanilang unang malaking tagumpay, habang ang mga sundalong nasugatan sa panahon ng labanan ay tahimik, alam na ang kanilang mga sakripisyo ay hindi nasayang at ang sangkatauhan ay isang hakbang na ngayon upang maisakatuparan ang kanilang pangarap. Si Rina at Kai ay nakatayo sa tuktok ng tore habang ang unang sinag ng araw sa umaga ay tumama sa nawasak na lungsod, habang iniisip nila kung magiging katulad ba ito ng ginawa nito bago ang digmaan. Sinabi sa kanya ni Rina na gusto niyang bumalik sa panahon na nanalo ang mga tao sa digmaan, dahil ang mundong ito ay lubhang nakakatakot para sa kanya. Nangako si Kai na gagawing tama ang lahat. Dumating sina Jenny at Fiona sa tuktok ng tore, binabati si Kai sa napakalaking tagumpay na ito, dahil hindi nila kailanman pinangarap na sirain ang malakas na demonyong Reyna sa kanilang sarili. Sinabi ni Jenny sa kanya na ngayong inalis na nila ang banta ng mga demonyo mula sa lugar na ito, ang lungsod sa itaas ng lupa ay maaaring muling itayo sa dati nitong kaluwalhatian, at ang mga tao ay maaaring magsimulang mamuhay tulad ng mga malayang tao sa halip na mga pangalawang uri na mamamayan at alipin. Tinanong ni Kay kung siya ba ang mga ngasiwa sa konstruksyon, ngunit sinabi ni Jenny na nawasak ang lungsod bago siya isinilang, kaya hindi pa niya nakita kung ano ang hitsura nito. Dahil dyan, ipapaubaya niya ang gawain sa mga nakatataas na miyembro ng lupon, na nakakita sa lungsod ng maganda itong kuminang sa sikat ng araw. Sinabi niya na mayroon siyang iba pang mga plano, dahil mayroong tatlong iba pang mga rehiyon sa mundo na kasalukuyang kinokontrol ng tatlong iba pang mga lahi, habang ang mga tao ay labis na inuusig. Ayon sa kanya, bawat isa sa mga rehiyong ito ay may maliit na grupo ng mga rebelde na lumalaban sa mga lahi na ito upang matiyak ang kaligtasan at kalayaan ng kanilang mga tao, at tutulungan niya sila sa pamamagitan ng pagsisimula ng mas malaking operasyon upang sipain ang mga lahing ito palabas ng rehiyon. Tinanong niya si Kay kung maaari siyang sumali sa kanila, dahil kung wala siya, kakaunti lang ang pagkakataon nila laban sa mga bayani at pinuno ng mga lahi na ito na napakalakas at matalino. Tumingin si Kay sa kanya at ngumiti, na sinasabing ang Jenny na kilala niya sa kanyang mundo ay mas bata at masayahin kaysa sa kanya. Dahil dito, namula si Jenny, ngunit lumapit si Kay sa kanya at nakipagkamay sa kanya, sinasabing tiyak na lalaban siya sa tabi nila para subukang manalo sa digmaang ito minsan at para sa lahat. Nang maglaon sa hapong iyon, kinausap ni Jenny ang lahat ng mga sundalong tao at binabati sila sa kanilang pagkapanalo sa labanan laban sa mga demonyo, ngunit sinabi sa kanila na hindi pa sila nananalo sa buong digmaan upang matiyak ang kanilang kaligtasan minsan at magpakailanman. Ang mga tao ay tila nasa mas mabuting espiritu sa likod ng kanilang tagumpay, at nangangako na ibibigay ang kanilang mga puso at buhay para sa kapakanan ng sangkatauhan. Nakikinig si Kay sa lahat ng ito mula sa malayo kasama si Rina at sinabi sa kanya na dahil sa mundong ito, hindi kailanman ipinanganak si Sid upang iligtas ang sangkatauhan bilang bayani nito, siya mismo ang kukuha ng mantle at siguraduhing mahahanap nila ang salarin na responsable sa pagbabago ng mga timeline at ibabalik ang lahat sa dati. Matapos ang tagumpay sa Urza, nakita ng iba pang malalaking grupo ng paglaban si Jenny bilang beacon ng liwanag ng sangkatauhan at humiling ng tulong mula sa kanyang mga puwersa. Kapag naayos na ang mga bagay sa Urza, ipinadala ni Jenny ang ilan sa kanyang mga tropa, kabilang si Kai at ang grupo, sa Iyo Federation upang tumulong sa pagpigil sa mga celestial na nilalang na sumasakop sa teritoryo doon. Habang nasa daan, naalala ni Kai ang isang insidenteng nangyari sa kanila ni Rina 5 araw na ang nakakaraan.
Habang nililinis nila ang mga debris sa lungsod, sinabi ni Rina na nakakaamoy siya ng mga demonyo sa malapit. Agad silang nagtungo upang imbestigahan ang pinanggalingan ngunit wala silang mahanap na napagtanto ni Rina na ito ay isang bitag. Bago sila makatakas, isang harang ang nabuo sa paligid ng gusali, at isang babaeng demonyo ang humarap sa kanila, na nagsasabing gusto niyang makilala ang mga responsable sa pagbagsak ng kanyang kapatid na si Vanna. Sinimulan niya ang kanyang pag-atake sa kanila, ngunit matagumpay na napawalang bisa ni Kai ang kanyang pag-atake gamit ang espada ni Sid. Pagkatapos noon, sinunggaban siya nito, ngunit hinawakan ni Rina ang kamay niya at itinapon siya pabalik. Tinanong ni Kai kung ano ang kanyang intensyon, na sinabi niya na gusto lang niya silang makilala at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Haniel, isang succubus na demonyo tulad ni Vanna. Inihayag niya na kahit na mahal niya ang kanyang kapatid, ang kanyang kawalan ay nagpapahintulot kay Hania na maging pinuno ng demonyo. Iminungkahi niya ang isang kasunduan ng tigil labanan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo kung saan ang mga demonyo ay hindi magsasama-sama at sasalakayin ang kabisera ng Urze sa kondisyon na hayaan ng mga tao na sakupin ng mga demonyo ang iba pang mga teritoryo. Nang marinig iyon, sinabi lang ni Kai na ihaharap niya ang kanyang proposal kay Commander Jenny. Nasiyahan, pinaalalahanan siya ni Hania na ang gayong tigil labanan ay pansamantala lamang, at inaasam niyang mapabagsak si Kai ng mag-isa balang araw. Sa wakas, iniwan niya ito ng babala na maging maingat sa pakikitungo sa mga Celestial dahil kakaiba ang kinikilos ng kanilang bayaning si Arya. Sa kasalukuyan, nagrereklamo si Ash kung paano siya nag-freeze hanggang masawi bago pa man sila makarating sa base camp ng EU Federation. Si Kai, bilang walang silbing tao, ay nagsabi kay Ash na tumahimik dahil kailangan nilang gawin ng maayos ang kanilang mga trabaho, at tulungan ang mga rebeldeng naroon na ibagsak ang mga Celestial. Itinuro ni Sakura kung paano naiiba ang mga Celestial sa mga demonyo sa diwa na kinabibilangan sila ng maraming uri ng mga nilalang, kabilang ang mga elves, dwarves, engkanto, at mga anghel. Idinagdag ni Kai na sila ay mas duwag at tuso kaysa sa mga tao at umaasa sa kanilang malalakas na mahiwagang armas sa labanan, na ginagawang parang mga pinahusay na tao. Sa sandaling iyon, si Rina ay nagsimulang hindi mapakali at mabilis na hiniling kay Ash na buksan ang bubong ng kanilang tangke. Tumingin siya sa labas at sumigaw na may lumilipad na dragon sa itaas nila. Ito ay isang ganap na hindi inaasahang sitwasyon dahil sila ay dapat na nasa teritoryo ng demonyo, ngunit ang matalinong si Jenny ay nag-uutos sa lahat ng mga sasakyan na sumulong ng buong bilis. Sa kanyang utos, ang mga sundalo mula sa lahat ng sasakyan ay nagsimulang magpaputok sa dragon gamit ang kanilang mga assault rifles ngunit ang mga bala ay walang epekto dito. Lumipad ito pababa at pinatumba ang ilan sa mga kotse gamit ang buntot nito, pagkatapos ay lumipad muli. Nagpalabas si Rina ng malakas na kidlat habang kino-cover siya ni Kai sa pamamagitan ng paghahanda na maglunsad ng bolt bullet. Ang pag-atake na ito ay matagumpay na humadlang sa dragon, at ito ay umatras. Nakahinga ng maluwag si Jenny, at inutusan ng iba na iligtas ang mga nakaligtas na pasahero mula sa mga nasirang sasakyan. Pagkatapos ng pag-atake, huminto sila sa isang rest stop upang manatili sa gabi, kung saan kailangan ni Kai na makibahagi sa isang tent kasama si Rina, na ayaw ipagsapalaran na ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao sa iba. Nanatili din si Jenny sa kanilang tent, na ikinalito ni Kai, ngunit inihayag ni Fiona na ang dahilan ay dahil hindi siya maaaring matulog sa parehong tent ng ibang mga babae, upang maiwasan ang mga tao na maghinala na hindi siya talaga isang lalaki. Ibinahagi ni Kai ang pag-atake ng dragon at nahulaan na ang mga mythical beast ay gustong mag-scout sa lugar upang suriin ang sitwasyon pagkatapos matalo ang mga demonyo. Tiniyak sa kanya ni Jenny na umalis siya sa kabisera ng Urzen na may matibay na depensa, kaya hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa mga mythical beast na umaatake. Kinabukasan, ipinagpatuloy ng mga tropa ang kanilang paglalakbay sa EU Federation kung saan kalaunan ay nakita nila ang malalaking pader na bato na nagsisilbing hangganan para sa Federation. Inanunsyo ni Jenny na ang kanilang destinasyon ay ang lungsod ng CP, na nasa labas lamang ng kabisera ng Federation at kung saan matatagpuan ang punong tanggapan nito. Habang papalapit sila sa mga pader, ang mga sundalo ay nasa mataas na alerto na ang kanilang mga baril ay handang paputukin ang anumang celestial na nilalang na magpakita. Pinayuhan ni Kai si Sakura na huminga ng malalim bago gumawa ng anumang aksyon dahil ang mga celestial ay kahawig ng mga tao, na maaaring magdulot sa kanya ng misfire.
Nakarating sila sa kanilang destinasyon ng walang anumang problema, at tinungo ang natitirang distansya sa pamamagitan ng paglalakad. Nakahanap si Rina ng isang bungkus ng mga juicy na higanteng berry at nag-alok ng ilan kay Kai, na sinasabing nakikiliti ang kanyang dila kapag kinakain niya ang mga ito. Sinabi ni Kai na ito ay isang senyales na ang mga ito ay lason, ngunit si Rina ay tumugon na siya ay kumain ng mga ito noon nang siya ay bumisita sa Elven na kagubatan at walang nangyari sa kanya. Sumabat si Jenny na tinakpan ng mga Celestial ang lungsod na ito ng mga Elven na kagubatan pagkatapos na masakop. Sa sandaling makarating sila sa punong tanggapan, bumukas ang mga tarangkahan, at sila ay sinalubong ng mga opisyal ng EU Federation na sumasaludo, habang ang iba ay malakas na nag-cheer mula sa mga kalapit na gusali. Lumapit ang advisor para makipagkamay kay Jenny at ipinakilala ang sarili bilang si Jeffrey. Pinasalamatan niya ito sa pagbibigay ng pag-asa sa kanyang hukbong rebelde sa pamamagitan ng pagtalo sa mga demonyo. Pagkatapos ay kinausap niya si Fiona, at sinabing natutuwa siyang makita siyang muli pagkatapos niyang lumaban sa mga larangan ng digmaan sa buong mundo. Tinanggal ni Fiona ang kanyang mga papuri sa pamamagitan ng tahasang pagsasabi na mayroon siyang isang mahusay na master na pinagkakautangan niya ng kanyang mga kakayahan, at na siya ay napakabata pa para ituring na isang bihasang mandirigma. Matapos gawin ang mga formalidad, hiniling ni Jenny kay Jeffrey na makipagkita sa kanyang IO's commander na si Danilo. Habang ini-escort niya sila doon, tinanong niya si Fiona kung ano ang alam niya tungkol kay Danilo. Na parang nagre-recite mula sa isang aklat-aralin, sinabi ni Fiona na si Commander Danilo ay isang inapo ng royal family ng EU Federation at binigyan ang kanyang sarili ng titulong emperor. Pagkatapos ay kinukutya niya siya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng inggit, kainahinala, at obsessive para sa kapangyarihan, na malamang na nangangahulugang nakikita niya si Jenny bilang isang banta. Kinumpirma ni Jeffrey ang lahat ng ito at hiniling kay Jenny na maunawaan ang sitwasyon, at ipahiram pa rin ang kanyang tulong sa mga sundalo ng Federation anuman ang mangyari. Huminto sila sa labas ng pinto ng commander, kung saan sila ay binati ng assistant commander na si Kriza, na nagsabi na kahit anong gusto nilang pag-usapan sa Emperor ay gagawin sa kanya sa paligid. Nang makita siya, may kakaibang naramdaman si Rina ngunit mabilis niyang inalis ang pakiramdam ng tanungin ni Kai kung ano ang mali. Bumukas ang pinto at tumambad ang isang chubby na lalaki na nakaupo sa likod ng mesa, na lumabas na si Commander Danilo. Tila sobrang naiinis siya at kinukutya niya ang mga ito dahil sa pagdating nila ng mas huli kaysa sa dapat, sa kabila ng paliwanag ni Jenny na inatake sila ng dragon at kailangan ng kalahating araw na dagdag para maalagaan ang mga sugatan at ayusin ang kanilang mga sirang sasakyan. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit sila nag-abala pa na pumunta, na ikinagulat ni Jenny sa isang nalilitong katahimikan. Ipinaliwanag ni Danilo na dahil pinalayas ng kanyang mga puwersa ang mga demonyo sa Urza, tiyak na pumunta siya rito na may pag-asang sakupin din ang EU Federation. Itinuro ni Jenny na sila ay dumating dahil ang Federation ay humiling ng kanilang tulong, ngunit ang mayabang na commander ay nagsabi na ang kahilingang ito ay ginawa ng kanyang mga nasasakupan ng walang pahintulot niya. Nangangatuwiran si Jenny na ang lahat ay may karaniwang pagnanais na hindi pamunuan ng mga Celestial, kaya hindi dapat mahalaga kung sino ang makakakuha ng kaluwalhatian kung sa huli ay matatalo nila ang mga Celestial. Matapos siyang patahimikin, idinagdag ni Jenny ang kondisyon na wala sa kanila ang magpapasya kung sino ang makakakuha ng anumang karangalan, ngunit ito ay pagpapasyahan ng kanilang mga nasasakupan. Hinahamon niya siya na kumilos bilang isang commander na karapat-dapat sa paggalang, kung gusto niyang purihin at parangalan siya ng mga tao pagkatapos maayos ang lahat. May joint meeting ang matataas na opisyal ng magkabilang partidong rebelde, kung saan ipinaalam ni Jeffrey kay Jenny ang tungkol sa kanilang sitwasyon. Ipinaliwanag niya kung paano isinama ng iyo ang Elven Forest, ang Dwarf Village, ang Fairies Hideout, at ang Angel's Court, na lahat ay hindi pa natukoy, na ginagawang imposibleng matukoy kung nasaan ang bayani ng mga Celestial. Matapang na sinabi ni Jenny na siya ang manggagana sa paghahanap, at hiniling kay Danilo na ipahiram sa kanya ang ilan sa mga sundalo ng iyo. Tinawag siya ni Danilo na walang isip para sa kanyang sarili na pumunta sa front lines, ngunit sinasabi ni Jenny na ginagawa niya ito upang ipahiram ang kanyang buhay sa mga taong nagtalaga ng kanilang sarili sa pakikipaglaban sa lupaing ito. Ang damdaming ito ay nagtulak sa lahat ng mga kawal na naruroon na humanga sa kanyang katapangan at kahangahangang dahilan, na naging dahilan upang dahan-daang bumaling ang sitwasyon laban kay Danilo. Nang maglaon ng gabing iyon, si Kai, Sakura,
Ash, at Rina ay nakaupo sa paligid ng isang apoy upang maghapunan ng magkasama, kung saan si Rina ay banayad na nagpapakita ng ilang pag-aalala sa assistant commander na si Krizev, ngunit hindi na nagpapaliwanag pa. Kinabukasan, isang pinaghalong grupo ng mga puwersang Erze at Iyo ang sumama kay Jenny sa kanyang ekspedisyon sa Elven Forest. Habang wala siya, ipinahayag ni Danilo ang kanyang pagkadismaya kay Jenny, ngunit tiniyak ni Krize sa kanya na ginagawa niya ang tama bilang isang commander sa pamamagitan ng pananatiling ligtas sa likurang bahagi ng labanan, habang nagbibigay ng mga utos sa kanyang mga kampan. Pinapaginhawa nito ang kanyang ego, kaya tinawag niya itong kanyang tanging tunay na subordinate. Ang partido ni Jenny ay bumalik sa gabing iyon pagkatapos ng matagumpay na sesyon ng pagmamanman, at nagdaos ng isang pulong upang talakayin ang kanyang mga natuklasan. Ibinunyag niya na alam na nila ngayon ang mga ruta ng patrol ng mga elves sa kagubatan, na makakatulong sa pagpaplano ng isang diskarte sa pagsalakay. Itinutulak niya ang higit pang mga ekspedisyon sa iba pang mga teritoryong celestial, at hinihimok ang lahat na patuloy na magbigay ng kanilang suporta. Pagkatapos ng pagpupulong, nagtanong si Rina kung kailan sila makakalaban sa mga Celestial, kung saan sinabi ni Jenny na dapat siyang maging mapagpasensya. Nadismaya si Rina nang malaman niyang kailangan niyang maghintay, ngunit naisip niya kung nasaan si Kriza. Itinuro ni Kai na kahit si Danilo ay wala saan man na makikita at nahulaan na dapat ay dahil wala siyang interes sa pagkuman. Samantala, si Danilo ay nagrereklamo gaya ng dati hanggang sa bigyan siya ni Krize ng isang papel, at sinabi na kailangan niyang gawin ang isang bagay tungkol kay Jenny upang mabawi ang kanyang kontrol. Tinanggap niya ang payo nito at inabisuhan si Jeffrey na plano niyang palihim na akayin ang kanyang mga puwersa sa Elven Forest upang hulihin ang mga anghel at elves bilang mga bilanggo ng digmaan. Nangangatuwiran si Jeffrey na ang gayong pabigla-biglang gawain ay maaaring makasira sa kanilang koordinasyon sa mga puwersa ni Jenny, ngunit si Danilo ang may huling salita sa pamamagitan ng pagpapaalala kay Jeffrey na siya ang namumuno sa mga lupaing ito. Sa wakas, binalaan niya si Jeffrey na huwag ipaalam kay Jenny ang impormasyong ito. Kinalaunan sa araw na iyon, pinigilan ni Rina si Kai at Jenny upang ibunyag na hindi niya iniisip na tao si Kriza. Kinabukasan, ang partido ni Jenny ay nagsimulang hindi mapakali, dahil hindi niya alam ang kinaroroonan ni Danilo mula nang pabigla-bigla siyang pumasok sa Elven Forest. Halos 24 na oras ang nakalipas. Itinaas ni Kai ang pag-aalala ni Rina na si Kriza ay maaaring isang Elven na especially iyan na nag-akit kay Danilo sa isang bitag, na itinuro kung paano kamukha ng mga tao ang mga elves kung itatago nila ang kanilang mga tainga. Idinagdag ni Fiona na ang iba sa EU Federation ay maaari ding mga especially iya, kaya walang pagpipilian si Jenny kundi isama lamang ang ilang mga sundalong pinagkakatiwalaan niya sa investigasyon. Habang binabantayan ni Ash at Sakura ang likuran, sina Kai, Rainer, Jenny, at Fiona ay tumungo sa Elven Forest, kung saan nakakita sila ng mga baril at iba pang sandata na kabilang sa puwersa ng iyo na nagkalat sa lupa. Sa lugar na iyon, nakatagpo sila ng isang malaking mahiwagang ron na lumulutang sa hangin, na nagpapaisip sa kanila kung nahulog si Danilo at ang kanyang mga tauhan sa napakadaling bitag, ngunit iginiit ni Kai na ito ay isang pangaakit lamang kapag ang aktwal na bitag ay nasa itaas nila. Tumangala sila upang makita na ang mga dahon ng matataas na puno sa tabi nila ay may mga katulad na ron, na madaling akalain bilang sikat ng araw. Ipinaliwanag ni Kai na sa kanyang mundo, karaniwang may kaalaman ang mga elves sa paggamit ng maraming bitag ng sabay-sabay. Sa sandaling iyon, binulungan siya ni Rina na naaamoy niya ang amoy ng isang elf sa malapit. Nagpasya silang sundan ang landas sa pamamagitan ng pagsisinungaling sa iba na si Rina ay may espesyal na pagsasanay upang makita ang mahiwagang enerhiya. Dinala niya sila sa ilang mga guho at sinabing nasa dead end na sila, ngunit biglang bumukas ang isang mahiwagang gate sa ibaba nila at inilipat sila sa ibang lugar sa Elven Forest. Maingat silang sumulong upang malaman kung nasaan sila, nang biglang may batang babae na lumabas sa isang palumpong at humabol sa isang paru-paro upang mahuli ito. Binalaan sila ni Fiona na manatiling magbantay dahil siguradong diwata ang bata. Habang tumatakbo, nabangga niya si Ash, at nang nasa lupa na siya, nagtataka siyang tumingin sa kanya at tinanong siya kung saang bahagi ng kagubatan siya nanggaling. Mabilis niyang napansin na wala itong mahiwagang aura sa paligid niya, kaya casual niyang kinukumpirma na siya ay tao. Matagal bago siya magproseso, ngunit bigla siyang humagulgol sa takot at muling tumakbo sa mga palumpong. Sinundan nila siya upang makita ang kanilang sarili na kinakaharap ng mga archer ng Elven, na agad na itinutok ang kanilang mga palaso sa kanila.
Isang babae ang nag-utos sa kanila na ibaba ang kanilang mga armas, at sinabi kung paanong hindi niya inaasahan na magagawa nilang i-activate ang gate. Tumangala sila upang makita na ito ay si Kriza, na talagang isang especially iyan ng Elven noon pa man. Tinanong ni Jenny kung ano ang nangyari kay Danilo at sa kanyang mga tauhan, kung saan sinagot ni Kriza na lahat sila ay buhay ngunit ginawa silang makalanghap ng pollen mula sa mga halaman na nakakapagpaparalisa kaya hindi sila makakagalaw ng ilang araw. Nag-aalok siya na palayain ang mga bihag sa kondisyon na ang grupo ni Jenny ay lalaban sa mga anghel. Ito ay isang sorpresa sa kanilang lahat dahil ang parehong mga anghel at mga elves ay mga celestial na lahi, ngunit sinabi ni Kriza na ang mga anghel ay nagtaksil sa kanila. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanila na sundan siya at nakilala ang isang taong nagngangalang Riri. Si Riri pala ay ang Elven Village Shrine na dalaga, na malamig na tinanggap sila ngunit inamin niya na humanga siya na nakapasok sila sa nayon. Pagkatapos ay tinanong niya si Jenny kung saan niya nakuha ang Elven na damit na lihim niyang suot sa ilalim ng kanyang baluti. Sinagot ni Jenny na natagpuan niya ito halos 10 taon na ang nakakaraan malapit sa hangganan ng teritoryo ng Urze sa isang kuta ng demonyo, na kanilang tinambangan. Nagpa siya si Riri na hayaang itago niya ito dahil hindi niya ito direktang ninakaw sa isang Elven. Pagkatapos ay iminungkahi niyang gumawa ng kontrata sa pagitan nila kung saan palalayain ng mga elves ang mga bihag na tao, kung maibabalik ni Jenny at ng iba pa ang kanilang dakilang elder, na nahuli ng bayani ng celestial na nilalang, si Lord Alfrea. Sinabi niya na si Alfrea ay biglang nagbago mula sa kanyang mabait at malumanay na sarili tungo sa isang malupit na isang araw ay nag-utos na ang iba pang mga celestial na lahi ay kailangang maging masunurin sa mga anghel. Nang siya at ang dakilang elder ay nakipagkatuwiranan sa kanya, ganap niyang hindi pinansin ang mga ito at nahuli ang dakilang elder, na si Riri mismo ay halos hindi nakatakas sa kanyang buhay. Tinanong ni Fiona kung paano nila matitiyak na hindi ito isang bitag ng mga Elven at mga anghel para masulok ang mga tao ng magkasama, kung saan iginiit ni Kriza na ibinibigay niya ang kanyang buhay bilang insurance. Ipinaliwanag niya na sasamahan niya sila sa palasyo ng anghel, at kung sa anumang punto ay maghinala silang hindi nagsasabi ng totoo si Riri, maaari nilang gawin ang anumang gusto nila sa kanya. Agad na nangatwiran si Fiona, sinabing hindi kasing halaga ng buhay nilang anim ang buhay niya, kasama ang 20 bihag kaya kailangan nilang maglagay ng mas maraming buhay ng Elven sa linya or mag-alok ng mas mahalaga. Pagkatapos ay inaalok ni Riri ang kanyang buhay, at ipinaliwanag sa isang nagulat na Kriza na kung hindi nila ililigtas ang dakilang elder mula sa mga anghel, ito ang paraan ng mga Elven upang sabihin na ang mga anghel ay talagang kanilang mga Panginoon. Pagkatapos ay inutusan niya ang lahat ng celestial na nilalang na tumayo at iwasan ang digmaang sibil sa mga celestial kahit ano pa ang kahihinatnin. Sa ilalim ng kanyang utos, ang maliit na diwata mula kanina ay nagpatawag ng mga higanteng lilipad, na kanilang masasakyan upang maihatid sa palasyo. Sa gabi, humihinto sila para magpahinga, ngunit nagsindi ng apoy si Kai at nananatiling nagbabantay sa buong oras. Lumabas si Riri mula sa kadiliman, tinitiyak sa kanya na hindi niya kailangang maging maingat dahil hindi siya gagawa ng anumang mga galaw habang nakabukas ang kanilang kontrata. Sa sandaling huminahon siya, sinabi ni Riri na narinig niya kay Jenny na sila ni Rina ang tumalo kay Vanna, at gusto niyang malaman kung kaya nilang talunin si Lord Alfrea gamit ang mga kapangyarihang iyon. Pagkatapos ay nagbanta siya na hindi niya hahayaang umalis siya sa kagubatan na ito ng buhay kung sakaling tumakas siya sa takot kapag kaharap niya si Alfrea. Si Kai ay hindi talaga nabigla tungkol dito at pagkatapos ay nagtanong sa kanya kung siya ay kilala ng isang tao na nagngangalang Sid ngunit siya ay tila hindi kilala ito. Hindi na idiniin pa ni Kai ang paksa ngunit naalala niya ang mga huling salita ni Vanna sa kanyang isipan, tungkol sa kung paano responsable ang isa sa mga bayani sa muling pagkakatawang tao ng mundo. Kinabukasan, dinala sila ni Riri sa isang higanteng immortal na puno sa ibabaw kung saan ang palasyo ng anghel ay dapat na naruroon. Binubuksan niya ang komplikadong mga mahiwagang gate na nag-teleport sa kanila sa palasyo. Agad silang binungad ng amoy ng nasusunog at nasumpungan na ang buong loob ng palasyo ay nasusunog, at ang mga bantay ng anghel ay nasawi. Gayunpaman, patuloy silang sumulong mula sa sahig hanggang sa sila ay tambangan ng isang pag-atake ng anghel ng digmaan na nagngangalang Victoria, na tinatawag silang mabaho. Nadismaya si Riri nang malaman niya na kahit siya ay lumaban sa mga Elven. Pagkatapos ay tinanong niya kung si Victoria ang pumaslang sa lahat ng mga anghel mula kanina, na kinumpirma niya sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na hindi sila tapat kay Lord Alfrea.
Pagkatapos ay idinagdag niya na ang pagtapos sa dakilang elder ay magaganap din sa lalong madaling panahon, at gagamitin bilang isang mensahe sa mga elves, dwarves, at mga diwata. Sinimulan niya ang isang pag-atake, ngunit hinaranggan ito ni Kai, na sinundan ng mga bala ni Sakura at Ash. Sinamahan din sila ni Fiona at hinikayat sina Jenny, Kai, Rina, at Riri na magpatuloy habang kino-cover sila. Gayunpaman, habang sinusubukan nilang tumakas, isa pang nakabaluti na anghel na kinikilala ni Riri bilang si Raffi ay nagpakita at kinorner si Rina. Sumigaw si Rina na kaya niya siya, at ang iba ay dapat magpatuloy. Sa wakas, nakarating sina Jenny, Riri, at Kai sa walang laman na itaas na palapag kung saan sinimula ni Riri na lansagin ang mga mahiwagang hadlang upang subukang makarating kay Alfrea. Habang hinihintay nila ang pagdating ng Panginoon, humihingi ng paumanhin si Jenny dahil hinayaan niya si Kai na labanan si Vanna ng mag-isa, at sinabing sasamahan niya ito sa labanan sa pagkakataong ito. Pagkaraan ng ilang oras, pinamamahalaan ni Riri na i-activate ang teleportation gate at dinala sila sa lugar kung saan iniingatan ang Great Elder. Natagpuan nila ang Great Elder na nakakulong sa isang higanteng pulang kristal, ngunit siya ay may malay pa rin sa loob at parehong natutuwa at nag-aalala na makita si Riri dito. Isang tinig mula sa likuran nila ang sumisigaw na ang langit ay napupuno ng galit dahil ang mga mabababang nilalang mula sa lupa ay hindi sumusunod sa salita ng mga anghel. Ang tinig ay lumabas na si Lord Alfrea, na nagpapatuloy sa kanyang pananalita sa pagsasabing ang lahat ng mga pagpapala ay nagmumula sa langit at ipinagkaloob sa lupa, ngunit ang tanging karapat-dapat sa mga pagpapala ay ang mga anghel. Lahat sila ay tumangala sa takot, habang ipinatawag ni Lord Alfrea ang kanyang kapangyarihan at sinimulan ang kanyang pag-atake. Bumalik sa ibabang palapag, marahas na inatake ni Victoria si Fiona at ang kanyang mga kasama gamit ang kanyang mga wind blades, ngunit lahat sila ay umiwas sa daan, habang si Fiona ay nagpasya na ibalik ang pabor at sumugod sa kanya gamit ang kanyang nasusunog na mga talem. Nagawa ni Victoria na harangan ang pag-atake at itinulak pabalik si Fiona nang mapansin niyang hindi gawa ng tao ang kanyang mga espada at, sa katunayan, gawa ng elven magic, kaya naman napakalakas ng mga ito, ngunit wala siyang pakialam sa lahat ng simbolismong ito at ipinangako kay Fiona na sisirain niya siya at ang kanyang mga kasamahan dito mismo. Sa itaas na palapag, sinubukan ni Rina ang kanyang buong makakaya at nagawa niyang durugan si Raffi sa ilalim ng isang tumpok ng malalaking bato, ngunit mas malakas si Raffi kaysa doon at simpleng bumangon mula sa alikabok ng walang gasgas. Pinupuri niya ito sa pagiging malakas na humarap sa kanya, ngunit medyo natakot si Rina nang makitang kahit na itinulak niya ang sarili, halos hindi niya nagawang magasgasan ang baluti nito. Bumalik sa itaas na palapag, sinabi ni Alfrea na wala siyang pakialam sa sasabihin ng mababang tao or iba pang lahi, at ibinalita niya na magaganap na ngayon ang pagpaslang sa Great Elder. Naaalala ni Riri ang panahong nakikipaglaro siya kay Alfrea at tumakbo sa kanya, sinabihan ng masama at sinabihan siyang huminto, ngunit walang pakialam si Alfrea at gumawa lang siya ng isang malaking mahiwagang espada mula sa manipis na hangin at inilunsad ito patungo sa kawawang dalaga ng shrine. Inilabas ni Jenny ang kanyang espada upang ipagtanggol siya, ngunit si Kai ay mas mabilis kaysa sa kanya at sumugod, na hamarang ng tuluyan sa pag-atake at nailigtas ang buhay ni Riri. Mukhang humanga si Alfrea at tinanong niya si Kai kung saang lahi siya kabilang dahil medyo malakas siya, ngunit sumagot si Kai na kabilang siya sa pinakamahinang lahi, ang mga taong walang magic. Nalito si Alfrea dito, nagtatanong kung bakit susubukan ng mga tao na ipagtanggol ang mga elves, ngunit walang sapat na oras si Kai para ipaliwanag ang lahat ng dahilan, at sinabihan si Alfrea na umatras dahil hindi pangkaraniwang sandata ang espada sa kanyang kamay mula nang matalo niya ang Demon Queen, si Vanna, gamit ang talem na ito. Tinatawanan niya ito, na sinasabing si Vanna ay isang mahina, maruming demonyo na hindi marunong makipagtulungan ng maayos sa isang hukbo. Ayaw marinig ni Kai ang kanyang sinasabi at tinawag siyang diktador dahil sa walang pakialam sa kanyang mga nasasakupan, ngunit tumawa lang ang anghel, na sinasabing siya ang pinakamahalaga at banal na nilalang na naruroon sa mundong ito, kaya magagawa niya ang lahat ng gusto niya. Nagpasya si Jenny na gusto rin niyang makisali at itinutok ang isang arrow sa anghel, na agad na lumikha ng isang magic shield sa harap niya. Ngunit sa kanyang sorpresa, ang mga splinter ng naputol na palaso ay nagawang dumampi sa kanyang pisngi, na nagkaroon ng kaunting dugo. Tumingin siya kay Jenny at nagtanong kung bakit gumagamit siya ng elven bow, at kung mayroon siyang ideya kung ano ang ginagawa nito sa katawan ng tao.
Ginambala siya ni Jenny, sumagot na alam niyang hinihigop nito ang pinagmumulan ng kanyang buhay para sa enerhiya, at ayos lang siya rito hanggat maging mapayapa ang mundo. Ito ang unang pagkakataong marinig ni Kai ang tungkol dito, ngunit ipinangako ni Jenny na magpapaliwanag siya sa ibang pagkakataon habang ang anghel ay gumagawa ng isang malaking bola ng kidlat at inilunsad ito kay Jenny, na tinanggap lang ang pag-atake ng hindi nasaktan. Nalilito ang anghel, ngunit sinabi ni Jenny na mayroon din siyang espesyal na baluti ng Elven, na nagpo-protekta sa kanya mula sa mga pag-atake ng mahika kahit na mula sa mga bayani. Nakakainis ito sa anghel, na hindi gusto ang katotohanan na ang isang mababang tao ay may suot na bagay na nilikha para sa mga anghel, kaya lumikha siya ng mas malaking magic circle at sinubukang tapusin silang lahat. Ngunit agad na ginagamit ni Riri ang kanyang mahika upang lumikha ng isang may domed na kalasag, na nagpo-protekta sa kanila mula sa tiyak na kasawian, na humahanga kay Kai. Tumingin si Riri sa kanya at ngumiti, na sinasabing ayaw niyang mabaon sa utang nila, kaya nagpa siya itong makipagtulungan sa kanya para palayain muna ang Elder. Pareho silang tumakbo patungo sa higanteng kristal, habang si Alfrea ay gumagawa ng sibat at inihagis ito kay Riri. Agad niyang inilabas ang kanyang balabal at sinubukang gamitin ito bilang isang magic shield, ngunit ang sibat ay tumusok dito at mapapaslang sana siya kung hindi dahil kay Kai, na hamarang sa sibat at tinadtad ito sa kalahati. Naiirita si Alfrea sa mga tao na ito, habang si Riri ay agad na tumungo sa kristal upang subukang palayain ang Elder gamit ang kanyang espesyal na Elven na kutsilyo, ngunit ang prisma ay masyadong malakas, at ang kanyang talem ay naputol. Habang nalilito siya, napagtanto niyang gumamit na si Alfrea ng 4 na iba't ibang uri ng armas na bayani. Ang una ay ang wand, ang pangalawa ay ang kampanilya, pagkatapos ay ginamit niya ang napakalakas na globo, at sa wakas, ang hindi kapani-paniwalang malakas na kulungang kristal na hindi mababasag kahit ng mga armas ng Elven. Nagtataka siya kung sinira ba ng mga sandata na ito si Alfrea, kaya naging ganito ang ugali nito, ngunit tumawa lang ito, sinasabing ganito ang inaarte niya dahil hindi na niya ito kailangan dahil nakahanap na siya ng bagong underlang na papalit sa kanya. Biglang bumukas ang isang madilim na portal sa ilalim niya, at ang kakaibang robot na halos winasak si Vanna ay lumabas mula rito, na ikinagulat ni Kai, na nagtataka kung ano ang koneksyon sa pagitan nila. Bumalik sa gitnang palapag, sinubukan ni Rina ang kanyang swerte laban sa higanteng kabalyero, na tila nagsasaya sa pakikipaglaban sa kanya dahil hindi siya masyadong sineseryoso at sinimulan siyang itumba sa sahig na parang bola ng pingpong. Naiinis siya dito, kaya pinalakas niya ang kanyang kamao ng mahiwagang enerhiya at tumama ng isang malakas na suntok sa mukha ni Rafi, na kahit na si Manny Pacquiao ay ipagmamalaki ito. Natanggal ang maskara ng kabalyero, ngunit hindi siya mukhang galit at pasimpleng umupo sa sahig, tinatanggap ang kanyang pagkatalo. Medyo nalilito si Rina dahil siguradong mas malakas siya, ngunit sinabi ng lalaki na nawalan na siya ng gana na lumaban mula nang magbago si Alfrea sa kanyang ugali. Magmula noong araw na iyon, pareho silang naghahanap ng tamang sandali para iwanan ang kanyang panig at maging neutral. Bumalik sa ibabang palapag, si Fiona ay nakikipaglaban pa rin kay Victoria, na mabilis na lumipad sa paligid, umiiwas sa kanilang mga bala, ngunit si Ash ay naghagis ng isang granada na nagpatigil sa kanya saglit, na sapat para kay Fiona na isara ang distansya habang inilalagay niya ang kanyang espada sa likod niya. Agad na ibinaba ni Victoria ang kanyang mga sandata, na sinasabing natalo siya sa tunggalian at naisin silang swertehin sa pagliligtas sa kanilang mga kaibigan. Samantala, humarap ang robot at gumagamit ng sonic blast na sumisira sa buong arena at itinaboy si Jenny sa ere, habang si Kai ay nagpupumilit na mapanatili ang kanyang posisyon. Sa kabutihang palad, dumating si Rina sa clutch at nailigtas si Jenny, na nagsimulang umatake sa robot, na pinipigilan itong muling umatake. Muli silang nagsama-sama, habang tinanong ni Kai si Alfrea kung siya ba ang naging sanhi ng reincarnation ng mundo. Pero parang walang ideya si Alfrea kung ano ang sinasabi ni Kai, na mas nakakalito dahil ipinahiwatig ni Vanna na isa sa mga bayani ang may pananagutan dito. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung kilala niya ang sinumang bayani ng tao na kilala bilang ang dakilang propetang si Sid, at ito ay tila nagpagulo sa mga alaala ni Alfrea habang inuulit niya ang pangalan bago hinawakan ang kanyang ulo, habang sinusubukan niyang alalahanin kung sino ang lalaking iyon. Gayunpaman, bago siya makapag-isip, ginamit ng robot ang kanyang mga galamay upang aipin ang anghel sa isa sa mga haligi, na lubos na ikinagulat niya.
Ang robot ay nagsimulang magsalita sa isang boses ng AI, na sinasabing isang bawal na salita ang ginamit na nakaapekto sa utak ng Celestial Angel Hero, na nangangahulugang hindi na siya perpekto para sa mundong ito. Kaagad, isang madilim na portal ang lumabas mula sa ilalim niya at nagsimulang lamunin siya habang nagpupumilit siyang makalaya. Si Kai at ang iba pa ay nanonood sa takot at pagkalito, habang dahan-daang nilalamon ng portal ang pinakamalakas na anghel at ang bayani ng lahat ng Celestials na hindi nag-iiwan ng kahit isang bakas sa kanya. Naalala ni Kai kung paano ito katulad ng nangyari kay Vanna, ngunit nagawa niyang madaig ang robot. Nakatayo siya doon na nakahawak pa rin sa kanyang espada, iniisip kung tapos na ba ang lahat pero halatang hindi pa. Biglang, isang sinag ng madilim na liwanag ang sumabog mula sa lupa, at ang anghel na si Alfrea ay lumabas sa tabi nito, sumisigaw sa sakit. Ngunit sa lalong madaling panahon siya ay tumigil sa paggalaw, nagbabago ang kulay ng kanyang mga pakpak, pati na rin ang boses ng robot na nagmumula sa loob niya, na nagsasabing na overwrite niya ang bayani at ngayon ay ganap na siyang kontrolado. Ibinabalik nito ang mga alaala ni Kai tungkol sa oras na siya ay na-teleport sa mundong ito, dahil kahit noon pa man, narinig niya ang sinabi ng robot na ang buong mundo ay na-override. Sinasabi ng tiwaling Alfrea na dapat wasakin ang mundong ito, at nagsimulang mag-charge ng napakalaking bowl ang apoy upang salakayin sila. Agad na humarap si Rina at lumikha ng isang hadlang, na nagbibigay ng ilang proteksyon para sa kanila, ngunit ang kapangyarihan ni Alfrea ay sobra para sa kanya upang mahawakin. Habang nabasag ang harang, pinapabagsak ang lahat sa lupa. Habang ang alikabok ay naaalis, silang lahat ay nagpupumilit na bumangon, habang si Riri ay mukhang gulat na gulat sa tiwaling Alfrea at sinisigawan siya upang makontrol muli ang kanyang katawan sa abot ng kanyang makakaya, at huwag hayaang kontrolin siya ng isang robot lamang. Ngunit hindi siya naririnig ni Alfrea, at sinabi ng robot na hindi na niya kailangan ng mga mahihinang taong tulad niya sa paligid, habang inihahanda niya ang isa pang pag-atake na nakatutok sa kanila. Agad na lumikha si Riri ng isang serye ng 7 kalasag, na siyang pinakamalakas na salamangka sa pagtatanggol, at nagagawa nitong harangan ang Magic Blast ng medyo madali. Ngunit agad na naglabas si Alfrea ng isang banal na espada at sumugod sa kanya, binasag ang lahat ng mga kalasag sa kanyang paraan upang maabot siya. Sa kabutihang palad, nagawang harangin siya ni Kai habang nagkasagupa ang kanilang mga espada. Sinisigawan niya ito na bumalik sa kanyang katinoan, dahil kailangan siya ng kanyang lahi, ngunit sinabi sa kanya ni Alfrea na tumahimik, bilang ang isang tao lamang ay walang alam tungkol sa kanya. Galit na itinulak siya ni Kai, at sinigawan siya na hindi na siya tunay na bayani kundi isang murang imitasyon ng isang bayani na kinokontrol ng isang robot na malamang na ginawa sa isang junk shop. Lahat sila ay mabilis na naglakad sa likuran ni Kai, alam nilang siya lang ang may sapat na lakas para labanan si Alfrea sa ganitong estado, habang kailangan din nilang tiyakin na hindi na magkakaroon ng anumang pinsala si Rina, dahil naubos na niya ang halos lahat ng kanyang lakas sa mga nakaraang laban.